Ang patakaran sa pananalapi. Ang patakaran sa pananalapi ay isang sistema na pinaiiral ng pamahalaan sa pamamagitan ng Bangko Sentral upang makontrol ang dami ng salapi na dumadaloy sa ekonomiya. Mayroong dalawang paraan na ginagamit ang pamahalaan sa pagpapatupad ng patakaran sa pananalapi. Ang expansionary money policy ay ipinapatupad kapag ang layunin ng pamahalaan ay mahikayat ang mga negosyante na palakihin pa o magbukas ng bagong negosyo. Ibinababa ng Bangko Sentral ang interes sa pagpapautang na siyang hihikayat sa mga negosyante na mangutang upang mapalawak ang kanilang negosyo. Ito ang lilikha ng mga karagdagang trabaho kaya dadami ang magkakaroon ng kakayahan na makabili ng mga produkto at serbisyo na siya namang magpapataas sa pangkalahatang demand ng sambahayan. Ang contractionary money policy ay karaniwan naman na ipinapatupad ng Bangko Sentral upang mabawasan ang paggasta ng sambahayan at mga bahay kalakal dahil sa labis na salaping umiikot sa ekonomiya, na siyang nagiging dahilan sa pagtaas ng pangkalahatang presyo ng mga produkto at serbisyo sa pamilihan. Tinataasan ng Bangko Sentral ang interes sa pautang na siyang magpapaliit sa puhunan ng mga bahay kalakal. Ito ang magiging dahilan upang bumaba ang produksyon at demand ng sambahayan. Ang sektor ng pananalapi. Ang sektor ng pananalapi ang namamahala sa paglikha, pagsuplay at pagsasalin-sali ng salapi sa ekonomiya. Ito ay binubuo ng mga institusyong bangko, institusyong hindi bangko, at regulators. Ang mga bangko ang tumatanggap ng sobrang salapi at nagsisilbing tagapamagitan sa mga nangangailangan ng salapi. Mayroong iba't ibang uri ng bangko tulad ng commercial bank, thrift o savings bank, rural bank, at specialized bank. Ang mga institusyong hindi bangko ay tumatanggap ng mga kontribusyon sa mga kasapi na kanilang pinalalago at muling ibabalik sa mga kasapi pagdating ng panahon upang mapakinabangan. Ang ilan sa mga halimbawa ng mga institusyong hindi bangko ay ang mga pension funds, mga kooperatiba, mga bahay sanglaan, mga pre-need companies, registered companies at insurance companies. Ang mga regulators naman ay binubuo ng Bangko Sentral ng Pilipinas, ang pangunahing institusyon na naglalayong mapanatili ang katatagan ng halaga ng ating salapi. Philippine Deposit Insurance Company, na siyang nagbibigay proteksyon sa mga depositors. Securities and Exchange Commission, na siyang nagrirehistro sa mga kumpanya sa bansa. At Insurance Commission, ang nangangasiwa sa mga negosyo ng pansiguro. Ang patakaran sa pananalapi.